Alright. So ngayon, merong isang nauuso na mga videos, mga usually nakita niyo ba yung progression ng mga videos ngayon ng mga influencers, ng mga content creators ngayon? Noon talagang nagsimula lang, pinakauna yata na video sa YouTube or sa Google is mga travel vlogs. Ayan, kung pag tinignan nyo, mga travel videos, usually ang pinakalumang mga videos. Kahit yung Google, nagsimula ang Google sa travel vlog. Okay? Kung familiar kayo sa kumpanya na yun, nagsimula yun sa travel vlog. So, usually, mapapanood na natin ngayon yung tinatawag na mga POV videos. Tama ba? Narinig nyo na ba yun? Narinig nyo na ba yung salitang POV? Diba? Yun na yung common na videos ngayon. Yun na yung reels ngayon. Yun na yung content ngayon. And honestly, nung ako po ay, nung tinitignan ko ito, kung ano ba yung POV na yun, medyo nahirapan din ako intindihin kasi ang dami eh. Diba? Parang there was a time, tinanong ko, paano meaning ng POV? Ano ba yun? Diba? Ang alam kong POV, yung POV box. Diba? Yung address o somehow yung usually sa Amerika at sa ibang bansa, uso yung tinatawag na PO box. Kasi nga sa kanila, hirap hanapin yung mga address, diba? So ginagawa nila, sa munisipyo, merong PO box. Yung PO box na yon, nandun yung, pwede doon ay iwan yung mga sulat. Hindi na sa physical address nila. Doon na sa PO box, tapos kukunin na lang nila doon yung mga sulat. So yun yung alam ko na POV. Pero nung tinignan natin anong meaning nito, according to Chacha, sabi niya dyan, POV videos daw, usually ito ay mga videos filmed or written as if the viewer is experiencing the situation itself or first hand. Bakit ba trending yung mga POV na yan? Kasi sobrang relatable, tama po ba? Sobrang personal sa atin. Para siyang it's a storytelling format siya that puts the audience on the scene. Nilalagay ang audience doon mismo sa pinapanood nila. Tama po ba? It feels personal at nakaka-relate tayo, nakaka-empathize tayo doon sa mga videos na yon. In other words, it pulls our brain into a mini story. Okay? Kaya ang tawag nga po dyan ay parang narrative transportation, kung saan hindi ka lang nakaka-empathize, kung hindi, relate ka kasi somehow nararanasan mo yon. Tama po ba? Ranas na ranas mo yon, matatawa ka eh. Kaya nga, hindi siya ganun palagi nakakatawa. Para lang doon sa mga nakaka-relate. Hindi makakatawa, hindi makaka-relate yung mga tao, hindi nila nararanasan yung mga videos na yun. Tama po ba? Pinaka-trending yata na POV video na napanood ko, yung POV, hindi ako naapektuhan ng 3 oras na tulog. Panood nyo ba yan? Yung 3 hours of sleep doesn't affect me. Tapos may hawak siyang bata at saka may hawak na basura. So akala niya, ang tinapon niya ay ang basura. Pagtingin niya, karga-karga niya yung basura, yung bata nasa basurahan na. Diba? Napanood nyo na yan, yung mga ganun videos. Meron naman yung soccer player yung tatay. May hawak-hawak siyang bata, tapos may nakita siyang bola. Sinipa niya yung bola kasi soccer player nga siya. Nakita niya yung bola, nasa goal na. Tapos maya-maya pagtingin niya, yung bola, hawak-hawak niya. Yung anak niya, nandun na sa goal. Yung pala yung nasipa niya. Diba? 3 hours of sleep doesn't affect me. Diba? Napansin niyo yun? Nakakatawa yon sa mga tao na palaging puyat. Tama ba? Kaninang umaga, kahapon po, habang nagkakape ako, kasama ko sila Rosette yata yung kasama ko nung bago yung yung 3 a.m. nagkakape ako, muntik ko na malagyan ng asin yung kape ko. Ayan, so 48 hours of sleep, of awake, it doesn't affect me, pero muntik nang magkape na may asin. Tama? Yung mga POV na videos, yung mga POV stories, ganyan. Tama po ba? Nakakatawa kasi nakaka-relate ka. Kaya ang tawag dito, you feel what you see. Yan mismo yung mga POV na yon. Kaya siya tinatawag na POV. O kaya, mga videos na relate ka at natatawa ka. Yun ang uso ngayon. Okay, nakaka-relate ka. Kaya sobrang, pag tinignan mo daw po yung history ng mga pinapanood, mas tumaas pa ngayon yung mga viewers ng mga content videos dahil nga sa mga POV videos. So all in all, ano ba ang meaning ng POV? Ano ba yung pinaka-meaning nito na makikita talaga natin or somehow affected tayo, personal sa atin? Ito po yung meaning ng POV or point of view. It means yung posisyon, yung perspective o angle na kung saan nakikita mo ang sarili mo o nai-interpret mo ang isang bagay. So in other words, pag sinabi mong POV, ito yung interpretation o perspective mo pag nakita mong isang bagay.
Okay? For example, POV ko. Sa POV ko, ang asawa ko ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Walang number 2, walang number 0, siya lang yung number 1. Yun ang POV ko, yun ang nakikita ko. At hindi kayo lahat makaka-relate doon kasi hindi kayo asawa. Tama po ba? Ako ang makaka-relate doon. That's the POV. Negets niyo po ba? Okay, so meron ba ditong asawa na sasabihin na hindi ang asawa niya ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa? Wala. Bakit? Hindi niyo asawa yon. That's the reality of POV. Yan ang ibig po sabihin ng POV. The way you look at things affect your mind and your emotion. At dahil ang tingin ko nga, ang asawa ko ng pinakamagandang babae sa balat ng lupa at universe, wala na pong ibang maganda sa harap ko. Patawad kayo. Okay? Naapektuhan na yung emotions and yung paano ko mag-isip. Kapag ang tingin mo, hindi mo kayang akyatin yung Mount Kamuning, hindi mo talaga maakyat yun. Sino mga nakakit na sa Mount Kamuning? Parang sabi nila, tinanggal na daw yung Mount Kamuning. Tama ba? Tinanggal na. As imagine po, 45 steps yun paakyat. Diba? Grabe kataas. As in, sobrang marami na ngang steps, matirik pa. Okay? Kapag ang tingin mo, hindi mo kayang gawin, kahit anong gawin mo, hindi mo talaga magagawa. Tama po ba? Kapag ang tingin mo hindi ka magiging masaya kahit nasa Star City ka pa o nandun ka pa sa tinatawag na happiest place on earth, kahit nag-Disneyland ka pa, pero hindi mo kasama yung mga mahal mo sa buhay, malungkot pa rin. Tama po ba? Diba? So that's POV. Okay, na-gets niyo po ba? Yun ang point of view. And this is very personal po sa atin. Kapag sa tingin mo panalo ka na, kahit nandun ka sa lugar ng mga talunan, hindi mo maiisip na talo ka. That's POV. Kaya nga eventually, nababago nito yung actions natin, nababago nito paano natin tignan ang mga bagay na nasa paligid natin. Okay, do you remember po na pag-usapan natin last month yung mga espiya na kasama ni Joshua at ni Caleb? Tama po ba? Naalala niyo po ba yung 12 spies? Ang 12 spies na pinadala ni Moses, sa isang lugar lang sila pumunta. Pinuntahan nila para i-survey ang promised land. Pero 10 dun, anong POV? Ano ang point of view? Ano ang nakita nila? Ang nakita nila yung mga higanteng nakatira doon. Yun ang POV nila. Pag uwi nila, ano sabi nila? Moses, hindi natin to kaya. Ang lalaki nila. Yun ang nakita namin. Yun ang na-interpret nila pagpunta nila doon. Kaya pag uwi nila, anong pag uwi nila? Ano sila? Talunan. Pag uwi nila, wala silang pag-asa. Pero yung dalawang tao, if you remember who they are, sino yan? Si Joshua and si Caleb, anong nakita nila? Anong nakita nila yung promised land? Wow! A land flowing with milk and honey. Yun ang nakita nila. Nakita nila yung promise nila ni Lord nandoon. Hindi nila nakita yung mga kalaban. Kasi bakit? Alam nila kayang-kaya talunin Lord yung mga kalaban. So sa point of view nila, ang nakita nila yung promise ni Lord na napaka-blessed na lupa. So pag uwi nila, ano pag uwi nila? Moses, sugurin na natin yun. Tumbahin na natin sila. Nandun yung promised land. Nandun yung land with, flowing with milk and honey. Yun mismo ang POV nila. Umuwi silang excited. Umuwi silang, napakasaya nila kasi nakita nila yung promise ng Panginoon nandun. So meron silang dalawang POV na nakita. Tama po ba? Yung point of view ng 10, wala na itong pag-asa. Umuwi na lang tayo ng Egypt. 40 years tayo nasa wilderness, tapos pagdating natin dito, mga higante nga abuti natin. Wala na, umuwi na lang tayo. Yun ang POV ng 10. Pero ang POV ng 2, Moses, bilis na. Tumbahin na natin yung mga nandun para maklaim na natin yung lupa. Ganun mismo yung POV nila. So you see, it eventually affects everything sa buhay natin. Tama po ba? The way na ma-interpret mo yung mga bagay, nagre-respond ang isip, ang puso, at ang katawan mo. Kahit sa Biblia po sinabi ito, tingnan niyo po ito. Sabi po mismo sa tinuturo ni Jesus, sa Matthew 6 verse 22 to 23, sabi niya dito, the eye is the lamp of the body. If your eyes are healthy, your whole body will be full of light. Sabayan niyo ko magbasa. But if your eyes are unhealthy, your body will be full of darkness. If then the light within you is darkness, how great is that darkness? So as you see, sinasabi dito na kung ang nakikita mo mismo ay ang liwanag ng buhay mo, ng katawan mo. Ang mata mismo ang liwanag. Yan ang nakakita ng liwanag. Kaya kung healthy ang nakikita mo, yung buong katawan mo rin ay magiging puno ng liwanag.
Pero kung nai-interpret mo ang mga bagay-bagay sa buhay mo negatively, most likely magiging madilim talaga yung paningin mo. Kaya may mga tao, di ba, nung nakagawa sila ng pagkakamali, ano sabi nila? Nandilim yung paningin ko. Kasi in reality, punong-puno na ng kadiliman yung nakikita nila. Kaya yun mismo yung naging output ng buhay nila. Okay? Nagets po ba natin? Are we clear? Ayan, so pwede tayo mag-notes, no? Napakaganda nitong topic. Ngayon, bakit ko po ito binabanggit? Bakit dinidiscuss ni Pastor yung POV? Bakit ano yung connection nito sa buhay natin ngayon? Last week, pinag-usapan po natin, paano natin haharapin ang mga laban. At ang sagot doon, kailangan suot mo yung armor of God. Tama po ba? Pero honestly, lahat ng pinag-usapan po natin for the last 3 weeks, hindi po yun mangyayari kung ang tingin mo na, ang POV mo sa buhay mo ay talunan ka na. Hindi ka makakaranas ng panalo sa buhay kung ang point of view mo hindi mo kayang gawin. Hindi ka makakaroon ng trabaho na talagang bibigay sa iyo ng Diyos kung sa tingin mo hindi ka pwede dun sa trabaho na yon. Hindi ka makakarating sa isang destinasyon na gusto mong puntahan kung sa tingin mo hindi mo kayang puntahan yon. So in other terms, how you look at your battles will show if you can truly win. Kung paano mo tignan yung mga laban sa buhay mo, doon pa lang makikita mo na kung mananalo ka ba. Okay? Alam niyo po, napakahalaga pa rin ito, ano? Kasi may mga tao, or somehow pare-pareho naman tayo may pinagdaraanan, tama po ba? Lahat tayo may kanya-kanyang laban, pinagdaraanan. Pero bakit hindi lahat nananalo? Pero bakit may mga tao na pinipili na lang sumuko? Bakit merong mga nagsuicide? Bakit merong mga alam mo yon, pumipitik na yung ugat sa ulo tapos ayun, hindi na nakaya. Bakit may ganon? Baka yung problema ay kung paano natin tignan yung laban. Okay? Now, this will be our topic for this afternoon. Ano? May isang tao sa Biblia na nagkaroon ng tamang POV sa buhay niya. So titignan natin, bago pa nagkaroon ng mga POV videos, meron ng isang tao sa Biblia na tama ang naging mga POV niya at napagtagumpayan niya lahat ng mga higante sa buhay niya, hindi dahil sa magaling siya, hindi dahil sa warrior siya na marami siyang experience sa battle, hindi dahil sa matalino siya, kung hindi tama ang perspective, tama ang nakikita ng mata niya. Okay? So marami tayong mga napapanood siguro mga POV, ano? Pero tingnan niyo po itong POV na to. Ang POV ni David. Ang POV ng isang conqueror. Ano ba yung conqueror sa Tagalog? Ano ba pagkakaintindi niyo po ng word na conqueror? Ano yan? Mananakop. Diba? Pag sinabi mong conqueror, hindi yan titigil. Hindi yan yung talagang magre-relax lang maghapon nang walang natatapos. Diba? Ang dami po nating laban sa buhay. Tama po ba? Pero may mga pagkakataon na yung laban mismo yung sumakop sa'yo. At hindi ikaw yung sumakop sa mga laban na yon. So the goal this afternoon ay maintindihan natin paano tayo magiging conqueror. Paano natin sasakupin at pagtatagumpayan itong mga laban sa buhay natin. Amen? Alright, so simulan po natin. Babasahin po natin itong 1 Samuel 17 verses 45 to 47. Ito po yung ating main verse at makikita nyo dito ang POV ni David. Ang point of view ni David. Tingnan nyo po, basahin natin. David said to the Philistine, "You come against me with sword and spear and javelin, but I come against you in the name of the Lord Almighty, the God of the armies of Israel, whom you have defiled." Next, sabi dyan, "This day the Lord will deliver you into my hands, and I will strike you down and cut off your head. This very day I will give the carcasses of the Philistine army to the birds and the wild animals, and the whole world will know that there is God in Israel. All those gathered here will know that it is not by sword or spear or that the Lord saves, for the battle is the Lord's, and He will give all of you into our hands." Amen. Salamat sa kanyang salita. So again, ito po ang POV ni David.
Okay? So picture out natin, ano bang itsura, ano ba nangyayari dito? Okay? Ito po yung time na kaharap niya si Goliath. Nasa harap niya ang isang higante na ganito yung itsura, naka bronze armor, tapos naka plate mail. Yung plate mail po na tinatawag or chain mail, hindi lang po yan basta bakal. Sa labas niyan bakal, pero sa loob niyan meron pa siyang sando na bakal. Okay, yung manipis na parang sando, pero bakal po yun. Kaya chainmail po ang tawag dyan. Meron ng makapal na bakal sa loob, tapos may mail pa sa loob, may sando. Tapos, ano pa? Ayan, meron pang sword, tapos kumpleto. Merong greaves o yung bakal na armor ng legs, kumpleto. And take note, para makita nyo kung gaano kabigat ang sitwasyon na yan. Okay, balikan muna natin. Let's have a short, quick story o background. Ano ba ang nangyari? Parang balikan nyo yung mga videos na, yep, it's me. Ayan, yung mga gano'n, nakita nyo yung mga gano'n videos, yep, it's me. Tapos may sasabihin siya, tapos sabi niya, at gusto nyo mong malaman paano ko napunta sa sitwasyon na to? Ito yung background. Si David po, isang umaga, inutusan ng kanyang ama magdala ng pagkain sa mga kapatid niyang nasa gera. Doon lang po nagsimula. Pinapunta ni Jesse, si David, sa mga kuya niya para magdala ng pagkain. Tapos, ito yung nangyari. Itong si David, medyo osyosero, nakita niya, anong pinagkakaguluhan nila? Ba't parang yung army na to walang moral? Yung army na to walang lakas? Pagtingin niya, merong higante sa gitna. For the past 40 days, may nakatayo sa maghapon na isang higante sa gitna. Nag-aantay ng kalaban. So nagtanong na si David, ano ba nangyari? Mga sir, ano ba nangyayari dito? Bakit ba takot na takot kayo? Wala kayong moral. So kunento na sa kanya, kasi may champion yung Pilistino. Okay? Every day, for the past 40 days, nakatayo sa harap yung champion, nag-aantay ng kalaban galing sa side natin. So yung explanation sa kanya. Tapos yung hari natin, kahit yung hari natin ayaw maging champion, nagbigay na lang ng pabuya. Ipapaasawa pa yung isang anak niya sa sino mang kayang humarap sa higante na yon. So si David, sabi niya, ano pang sabi ng higante na yon? Sabi ng higante na yon, tayo daw ay papatayin niya lahat. Pero kung may isa daw na champion na handang humarap sa kanya, okay na raw yun, sabi daw. So medyo si David parang, wait lang, sino ba tong supot na to? Ganun mismo yung linyahan, sorry for the word, ganun mismo yung linyahan na yan eh. Kasi yung mga Pilistino po, again, hindi naman yung mga Hudyo, so sa bansa nila noon, sila lang yung mga circumcised. So ganun mismo yung linyahan niya. At ito po yung lugar na yon. Ito yung Valley of Elah, ang lugar kung saan mangyayari yung gera na yon. Ang Valley of Elah is mismong isang valley o lambak. Merong dalawang bundok sa gilid, tapos yun yung mahabang lambak. At napakataba ng lupa na yan. Okay? Again, ang Israel po ay mga shepherds. So napakahalaga sa kanila ng lugar na yan, na lugar para sa mga shepherds. Okay? Pastulan ng lugar na yan. Napaka-healthy, napakatabang lugar. Kaya gusto rin makuha ng mga Pilistino yung territory na yan. So sa gitna ng Valley of Elah, may nakatayo ng isang higante. At ito pa yung nangyari, nung nalaman ni David na gano'n na nga, nagtatanong-tanong na siya, bigla siya nilapitan ng kuya niya. Ano ba David? Pastul ka. Pinagdala ka lang ng pagkain dito. Ngayon gusto mo na pumunta ng gera. Ang taas naman ang tingin mo sa sarili mo. Yun mismo yung sabi ng kuya ni David. Pero sabi ni David, hindi ako magpapatalo dyan. So nangyari, pumunta si David kay Haring Saul. Sabi niya, King, alam ko nag-serve ako sa iyo kasi musician po si David. Okay, musikero siya ni King Saul. So familiar si King Saul sa kanya. Sabi ni King Saul, ano nangyari sa iyo? Ba't nandito ka? Gera to, hindi kita kailangan dito. Pero sabi ni David, King Saul, kaya kong itumba yan. Kaya kong itumba yung higante na yan. Pupugutan ko yan ng ulo. Pero sabi ni King Saul, ito yung sabi niya, David, pastul ka. Yung gusto mong kalabanin, general na sa gera. Hindi mo kaya yan. Pero sabi ni David, ito yung napakaganda. Nak, pwede mo ba i-flash yung pinaka-last slide dyan? Ayan. Paki-flash, Nak, yung pinaka-huling slide. Ito yung sagot ni David kay Haring Saul. Pinaka-last slide. Ayan, yung kay, yung bear and lion. Ayan. The Lord who rescued me from the paw of the lion and the paw of the bear will rescue me from the hand of his Philistine. Saul said to David, go and the Lord be with you. Ito po yung sagot ni David
kay Saul. Nung sinabi ni Saul na hindi mo kaya yan, okay? Matagal ng warrior yan si Goliath. General na yan. Ikaw pastol ka lang. Ano ang kaya mong ilaban sa kanila? Ito po yung sagot ni David. Yung Diyos na nag-rescue sa akin, sa leon at sa oso, ay ang Diyos na mag-rescue din sa akin kay Goliath. Now, para mas maintindihan nyo gaano kahirap ang sitwasyon ni David. Kasi after po nito, after ng part na yan, pumayag na si Saul na harapin ni David. Again, nakumbinsi po. Nakumbinsi ni David, si Saul, na siya yung haharap kay Goliath. Ang mahirap lang doon, ang hirap isipin na isang hari, isang general din po si Saul, warrior din yan. Ang hirap isipin na nagtiwala siya sa isang pastol. Tama po ba? Nagtiwala siya sa isang pastol na harapin ang isa sa pinakamalaking problema ng Israel. At yan ay si Goliath. So ang hirap. Ano nangyari? Ano ang meron si David? Alam mo yon, lahat, ang buong bansa ng Israel, including yung hari, ang tingin nila, ang POV nila, hindi nila kayang harapin si Goliath. Para mas maintindihan nyo, kailangan ko ng volunteers. Kailangan ko yung pinakamatangkad na meron tayo dito. Okay? Sino ba yung 7-footer natin dito? Sino ba yung mas matangkad? Si Dave o si MB? Si MB? Di, may buhok ka daw eh. Halika dito. Mas mahaba daw buhok mo eh. Halika dito. Mas mahaba buhok mo eh. Tapos kailangan ko yung pinakamaliit sa atin dito. Ayan. Sige po. Kailangan ko yung somehow bata na lang, bata. Sige, tayo ka dito, nak. Tayo ka dito. Harap ka doon, tayo ka dito. Sige. Bata na lang, bata. Kahit bata, okay lang. Halika, tayo ka lang dito, baby. Halika. Tayo ka lang dito, tayo lang. Halika. Natakot ka? Ayan. Ate, halika dito, ate Kylene. Ayan. Hindi, kasi ganito po, ano? Kailangan natin yung pinakamaliit kasi ganito po yung comparison. Si Saul po ay 9.9 feet tall. Okay, ang pinakamatangkat po na basketball player ay 7.9 tall. Tama ba? Yung Canadian, 7.9 or 7.8 feet. Pero si Goliath po ay 9.9. Tapos ano yung description kay David? Ang description po kay David ay someone na bata at maliit. So, technically halos ganito po si David sa harap ni Goliath. Okay, ikaw na lang, halika dito, be. Sige, okay lang yan, halika dito. Okay lang yan, halika na dito, halika na. Tatayo ka lang naman, wala tayong ibang gagawin. Halika. Halika na, nak. It's your time to shine. Halika dito. Sige na, dito ka, nak, tayo ka dyan. Okay, tapos, ayan, medyo matangkad pa siya, no? Pero technically, kung iisipin natin, yuko ka nga na, ganun ka nga, nak. Yan, halos mas maliit pa dyan ang itsura ni David at ni Goliath. Okay, tapos, ito pa, hindi pa po nagtatapos doon ang istorya. Dito po sa 1 Samuel 17, ang sabi po doon, may armor bearer pa na kasama si Goliath. Halika dito, Paulo, nak, kasi si Paulo. Ayan. Tapos magdala ka ng kahit anong bag dyan. Yan, yung bag ni Antoinette, dalhin mo yan. Ayan, halika dito. Ganito yung itsura. Si Goliath po, nakakompleto ng whole set, may espada pa, tapos meron siyang armor bearer na kasama, yung tagahawak ng shield niya. Yung bag na yan, hawakan mo na kaganito ka. Ayan, nakaganito, ganun mo siya sa'yo. Ayan, armor bearer, may dala ng shield. Siya yung nasa harap po ni Goliath. Siya ang unang makakaharap dapat ni David kung nag-close combat sila. Okay, kung wala pong dalang, ang tawag doon, yung bato at nung sling ni David, ganito po yung mangyayari. Naklapit ka sa kanya, lumapit ka lang. Hindi po si Goliath, sige pa, hindi po si Goliath ang unang makakaharap ni David. Sino? Yung armor bearer. Ganyan po ang itsura. Ni hindi makakalapit si David. Kahit may dala siyang espada, haharapin niya yung malaking shield ni Goliath. Ni hindi siya makakalapit kay Goliath. Nakikita niyo po ba yung POV? Okay, palapakan natin yung mga volunteers natin. Thank you mga anak. Sige po. Thank you mga anak. So ganun po mismo ang itsura ni David at ni Goliath at ng armor bearer. Nakita niyo po ba? Ayan. Kung iisipin, wala po talagang pag-asa si David sa harap ni Goliath. Nakikita niyo po yung hirap? Ni hindi siya makakalapit kay Goliath. Doon pa lang sa armor bearer. Nakita niyo, ang laki ni Paulo. Tama po ba? Ang laki nung shield na dala ni Paulo. Ang laki, may shield pa siya. So hirap na hirap po ang Israel na maghanap ng itatapat kay Goliath.
At ito na nga, dahil sabi po ni David, ako ang haharap dyan, syempre bilang hari, hindi naman nahayaan po ni Saul na matalo na lang o ipapadala niya ang isang pasto lang. So ang ginawa po ni Saul, binigyan niya ng complete armor din si David. Pero ito yung problema, sabi ni David, sandali, hindi naman ito yung suot ko nung kinalaban ko yung leon tsaka yung oso eh. Wala akong dala nun na kahit ano. So, ang nangyari po, pumunta si David sa harap ni Goliath na ang dala lang niya, 5 pirasong bato na pinick up lang niya sa tabing ilog. Wala pong kahit anong armor, walang kahit anong pandepensa o pang-atake. Dala-dalang niya yung slingshot niya at 5 pirasong bato sa bag niya. Baka nga, sabi nga sa mga scholar, baka yung cheese na ibibigay niya dapat sa commander, nasa bag pa niya. Baka yun ang dala niya sa harap ni Goliath, yung cheese. Imagine mo, haharap ka sa isang gera na ang kalaban mo, 9.9 feet tall, hindi ko alam, baka nandyan na yan, sakto na dyan sa ilaw, tapos ikaw mga siguro 5 feet, tapos ang dala mo lang 5 pirasong bato at slingshot. Yun po mismo ang POV ng lahat ng nakakakita noon sa sitwasyon na yon. At anong ending? Anong nakikita niyong ending? Kung kayo yung army of Israel, anong ending? Talo. Tama po ba? Sa POV natin, sa POV ng bawat nakakakita noon, wala pong panalo si David. Tama po ba? Dumating ka na ba sa buhay mo na parang nandun ka sa isang sitwasyon na hopeless ka na? Na alam mong talo ka na, wala na, dead end na to, wala na akong pag-asa. Ganun mismo ang POV ng bawat army ng Israel that time, including si Saul. Kasi wala pong matinong hari ang hahayaan ng isang pastol na pumunta ng gera. Yung hopeless lang. So hopeless na kahit si Saul. So ito na nangyari. Humarap na siya kay David. Balik tayo sa main verse natin. Humarap na siya kay Goliath. Balik po tayo sa main verse natin. Ayan. Sabi niya dito, ito na yon. Sa harap ni Goliath, sinigaw niya sa verses 45 to 47, may dala kayo na kung ano-ano, may dala kayong sword, spear, shield, kompleto kayo. Pero ako, ang dala ko lang ang pangalan ng Diyos. So ito po ang POV ni David. Ayan, next slide mo na. Here's the truth. David's POV is centered not on himself, but around God. Yan mismo ang estado ni David po noon. Pumunta po siya sa laban, hindi nakatingin sa sarili niya. Sino ba si David that time? Anong itsura niya? Nakita niyo na ba yung series na House of David? Ayan, nakita niyo na yun. Ang ganda, di ba? Pero ano itsura ni David doon? Nung humarap siya kay Goliath, may bag, may damit lang. Alam mo yun, yung pasto lang talaga. Yun lang ang itsura niya. Hindi siya nakafocus, yung POV niya hindi nakacenter sa kanya. Hindi siya ang bida doon sa POV niya. Sino? Centered on God. So ngayong hapon, titignan natin ano specifically yung mga POV ni David nung kaharap niya si Goliath. Ano ang nasa isip niya? Ano ang nakikita niya? Kasi again, lahat sila ang nakikita nila noon, talo na ang Israel. Si Goliath pa lang, almost 10 feet, wala na. Naghahanap ng champion, kahit si Haring Saul, tumalikod na. And ito po yung time na wala na ang favor ni Lord kay Saul. Ibig sabihin, hindi na secured ang victory ni Saul. Itong pinag-uusapan po natin ay 1 Samuel 17. Si David po ay na-anoint ni Samuel sa 1 Samuel 16. So ito po ay after na ma-anoint si David bilang hari ng Israel. Siya na ang sunod na hari. Wala na ang anointing, wala na ang favor, wala na ang presence ni Lord kay Saul. So meaning, sigurado na ang pagkatalo ni Saul dito. So ito na nga po, ano ang POV ni David? Pakitanong na katabi mo, ano ang POV ni David? Ayan, pakitanong siya, ano ba yun? Ano kayang nasa isip ni David? Di ba? Naranasan nyo na ba sa mga magulang, yung anak nyo, yung pinabili mo lang ng suka, pag uwi, may mga galos na? Naranasan mo ba yun, Mami, kay Genesis? Mami Carol? Yung pinabili mo ng kung ano sa labas, tapos maya-maya naglalaro na, kung ano na lang ginagawa. Imagine nyo po si Jesse, yung tatay ni David. Pinapunta lang niya si David para magdala ng pagkain sa mga kuya niya. Tapos anong pinasok ni David? Papatayin na si Goliath.
Imagine, kung ako yung magulang niyan, kukunin ko yan sa gitna. Talagang, alam mo yun, bibit-biting ko yan pa uwi na nakaganito eh. Pero ano ba ang nasa isip ni David ng mga oras na to? Ano ba yung POV ni David? Tignan natin. Meron po akong 3 POV na babanggitin sa inyo and I hope and pray makuha natin ano ang tamang POV sa lahat ng laban na haharapin natin. First POV, ito po. It is not about how strong and big your enemy is, but about who is with you, the Lord of the armies of heaven. Alam niyo po, isa ito sa mga pinakamalaking problema natin ngayon. Kapag may kinakaharap kang problema, nakatingin ka lagi kung gaano kalaki yung problema. Tama po ba? Nakatingin ka lagi gaano kalaki yung tuition fee mo. Nakatingin ka lagi gaano kalaki yung mga problema. Nakatingin ka lagi gaano yung kulang. Pero hindi tayo nakatingin sa kung sino ang kasama natin. Sa harap ni Goliath, ang buong Israel takot. Ang buong Israel tumalikod na, halos ayaw na nilang lumaban. Kasi bakit? Kanino sila nakatingin? Nakatingin sila kung gaano kalaki si Goliath. Meron bang mga Goliath sa buhay mo? Meron bang mga napakalaking mga problema na sa tingin mo hindi mo na kayang tapusin o abutin or harapin? Meron bang mga ganon? Ayan, for sure meron, tama po ba? May mga sitwasyon tayo na parang mga Goliath sa buhay natin. But here comes David. Hindi nakatingin kay Goliath. Kanino siya nakatingin? Sa Diyos na kasama niya sa laban. David's confidence comes from the reality that God is with him. Hindi na siya nakatingin sa 10-foot feet or 10-foot tall na si Goliath. Kanino siya nakatingin? Sa Diyos na kasama niya. Tingnan niyo po ito. Sa verse 45, sabi diyan, David replied to the Philistine, "You come with me with sword, spear, and javelin, but I come to you in the name of the Lord of heaven's armies, the God of armies of Israel, whom you defiled." Ito mismo ang sinasabi ni David. Okay? At sa POV ni David, hindi malaki si Goliath. Sa POV ni David, alikabok lang si Goliath sa mata ng Diyos. Sa POV ni David, pwede niyang, alam mo yun, hindi ko nga mag-gets. Minsan siguro kung ano yung skills natin. Gagamitin ni Lord kung ano ang kakayahan natin para harapin ang mga problema niya. Ang mga problema natin. Imagine mo, hindi po si David humawak ng espada. Hindi niya sinuot yung armor na binibigay sa kanya ni Saul. Anong ginawa niya? Saan siya nag-focus? Nag-focus siya sa kung ano niyang kayang gawin. Anong kaya niyang gawin? Usually, ang mga pastol po, may dalawang mga gamit. Usually, meron talaga silang mga pambato, lalo na doon sa mga wolves or mga lumalapit na mga hayop doon sa kanilang pastulan. Kaya magagaling talaga usually sa slingshot yung mga pastol. Magaling talaga daw yan mambato. Okay? Kaya ano ang meron si David? Ano ang skill na meron siya? Slingshot. Kaya ang ginawa niya, namulot ng bato, nag-ready mag-slingshot. Pero to be honest, kahit ano pa ang gamitin ni David, sigurado na yung panalo niya. Dahil hindi siya nakatingin sa kalaban. Saan siya nakatingin? Sa Diyos na kasama siya nakatingin. David did not try to win the battle by his strength. Hindi siya humarap sa kalaban na sinabi niya, kaya ko ba to? Hindi niya tinanong ang sarili niya kung kaya niya. Hindi siya naghanda gaya ng isang warrior. Ang ginamit lang niya kung anong meron siya. Tama po ba? He won the battle by focusing his eyes on Yahweh, on God. Hindi po sa sarili niya. Tayo po, ito yung pinaka-problema natin ngayon. Isa sa mga problema natin, pag may problema tayo, pinipilit nating solusyonan. Tama po ba? Pinipilit nating gawa ng paraan. To the point, nakatingin na tayo, gaano kalaki yung problema. Ang laki ng problema ko, 1 taon na akong walang trabaho. Ganyan tayo. Alam niyo po, natuwa ko sa kapatid ko nung mga nakaraan. Yung kapatid ko po, sumama sa amin 2025 nung dinala ko na dito sila mama. Yung kapatid kong pangalawa sa akin. And then 2024 pala yun, June 2024 nung sumama sila sa akin dito. And then 2025 ng June din siya nagkaroon ng trabaho. So technically, 1 taon siyang walang trabaho. Pero alam niyo po, kahit papaano, kahit sabihin ko hindi ko pa siya nakakasama dito, nai-invite pa lang, pero nandun yung, kausap ko siya one time, sabi ko, kumusta ka? Sabi ko, kasi gusto niya talaga sa government magtrabaho. So 1 year bago siya nakuha sa government.
Isang hindi ko makakalimutan yung sinabi niya, Kuya, di ba may Diyos ka? Nagitiwala ako sa Diyos mo. Magkakatrabaho ako. Hindi niya sinabing Diyos niya. Ang sinabi niya, Kuya, di ba may Diyos ka? Kuya, di ba naniniwala ka may Diyos ka? Ay ko, oo, naniniwala ako, sigurado ko dyan. Kaya okay lang sa akin, kahit tumambay ka dyan, magantay ka ng trabaho mo, kasi sigurado ko may bibigay sa'yo si Lord. Then sagot sa akin ng kapatid ko, then may ibibigay sa akin si Lord. From that very moment, that was around May anniversary natin noong 2025. Pagdating ng June, nakuha po siya sa CHED. Ngayon, magdadalawang taon na siya sa CHED. At hindi ko makalimutan talaga yung sinabi niya, di ba kuya may Diyos ka? Naniniwala ako sa Diyos mo. And this is the same POV na meron si David. Okay? Mas malaki ang tingin at tiwala niya sa Diyos kaysa sa hinaharap niyang problema. Diba? Alam niyo yung pinakamaganda? Ang sigaw pa dito, tignan natin anong sigaw dito ni David. Anong sigaw niya? Meron akong Diyos. Yun ang sigaw ni David. So ang challenge ko sa iyo ngayon, sa mga problema mo sa buhay, naisigaw mo na ba na meron akong Diyos? Nasabi mo na ba sa problema na meron akong Diyos? Okay? Naisigaw mo na ba sa problema mo na ang liit-liit mo, ang laki ng Diyos na meron ako? And this is the reality na gusto nating ituro. Okay? At dahil dun po mismo, yun ang nasa isip niya. Ang nasa isip niya, ang nasa paningin niya, ang Diyos at hindi si Goliath. Ito yung pangalawang POV na nagkaroon siya. Tingnan niyo po itong pangalawa. It is not about if you can win the fight, but seeing you've already won the fight because God is with you. Ano yung unang POV niya? Sino nakikita niya? Ang Diyos. Mas malaki ang tingin niya sa Diyos kaysa kay Goliath. At dahil yun ang POV niya, ang pangalawa niyang POV ay ano? Hindi niya na nakikita na matatalo siya. Ni hindi pa nga siya lumalaban, sigurado na siya na panalo siya. Anong declaration ni David? Pupugutan kita ng ulo ngayon, Goliath. Wag ka nang lumayo, wag ka nang mag-alala, papatayin kita ngayon. There was about 1 million people that time in Israel. Hundreds of thousands ng army ng Israel. Pero wala ni isa na nagyabang sa harap ni Goliath na sasabihin, papatayin kita. But here comes David. Hindi lang po niya sigurado na meron siyang Diyos na kasama. Sigurado na siya na mananalo siya dahil may kasama siyang Diyos. Ikaw, sa mga problema na hinaharap mo sa buhay mo, sigurado ka ba na kaya mong lampasan yan? Do you have the assurance and confidence na kaya mong lagpasan yung sitwasyon na yan? Because David said, yes, panalo na ako sa harap ni Goliath. Hindi ko pa siya hinaharap, panalo na ako. Yan mismo ang POV ni Goliath. POV ni David. David knew the Lord would deliver Goliath into his hands. Kailangan lang niyang makisama sa Diyos. Kailangan lang niyang siguraduhin kasama siya ng Diyos. Tingnan niyo po ito sa verse 46. Ayan, yung sinasabi ko kanina. Flash mo nga po na verse 46. Sabi niya, pupugutan kita ng ulo. Yung tira-tira sa katawan mo, ipapakain ko sa mga ibon. Alam mo yun? Meron ba kayong ganon? Okay, naranasan nyo na ba yung ganon? Ang sarap sigurong gawin yun, ano? Hindi mo pa tapos yung problema, pero nagsiselebrate ka na parang tapos na yung problema. Ganon mismo ang POV ni David. Hindi pa niya napagtatagumpayan. Hindi pa nga niya nahaharap. Kaharap niya pa lang. Hindi pa niya hawak yung screenshot niya. Hindi pa niya nagaganon si Goliath. Pero ano sabi niya? Pupugutan na kita ng ulo at ipapakain ko sa mga ibon ng katawan mo. Nagpaplano na kung anong gagawin sa katawan ni Goliath. Buhay pa si Goliath. Tayo minsan, yung POV natin sa buhay, ang kadalasan, ang nangyayari, kinakain tayo ng mga problema, sitwasyon natin to the point nandan yung depression, andyan yung anxiety, lalayo ka sa ministry, lalayo ka sa church, hindi ka magpapa-reach out, ina-isolate mo na yung sarili mo. Kasi ang tingin mo, talo ka na. But here comes David. Hindi pa niya natatalo, buhay pa si Goliath, pinagpaplanuhan niya na anong gagawin sa katawan ni Goliath. And himay-himayin natin yung verse na to para mas maganda, para mas mabigat sa atin. Unang-una, sabi doon, the Lord will deliver you in my hands. Ang ganda ng perspective na to, ang bigat. Bakit?
Sino daw ang magdi-deliver? Sino ang magbibigay ng panalo niya? The Lord. Hindi pa siya nananalo pero sigurado siya na ibibigay ng Diyos sa kanya yung panalo. Alam niya ang gagawin ng Diyos. Kasi nga po, alam niya kung kaninong laban ito. At kung laban ito ng Diyos, matatalo ba ang Diyos? Sa tingin niyo po, kung mayroong kalaban ng Diyos, matatalo ba siya? Sino dito ang sinubukan ng labanan ng Diyos? Labanan si mentor, labanan si pastor. Nanalo ka ba? Sa totoo lang, if you are with the side of the Lord, hindi ka matatalo. At yun ang sinasabi po dito ni David. The Lord will deliver you into my hands dahil nasa side ako ng Diyos. Okay? And ito po yung mabigat. Ang tingin sa kanya ng mga kapatid niya, ang taas ng ego niya. Ang tingin sa kanya ng mga kapatid niya, ang yabang mo, David. Ang yabang mo naman, David. Pero anong meron si David? Ano yung sigurado siya? The Lord will deliver you into my hands. Yun ang sigurado si David. Now let's see the next word. Sabi doon, I'll strike you down and cut off your head. Alam niyo po, nagkataon nandito si Baby Matthew. Every year, pag birthday ni Baby Matthew, pinag-pray natin. Tama po ba, mamis? Tama ba? Simula nung nag-first year siya, first year old. Isa sa mga prayer natin noon, Lord, makakalakad si Baby Matthew, kahit sabihin pa ng doktor o ng mga gagaling si Baby Matthew. Di ba, every year pinag-pray natin, makakalakad si Baby Matthew. Kahit sabihin pa ng doktor na malambot yung paa niya, may kulang siyang buto sa likod. Now, tingnan niyo po ito, Tingnan niyo po ito. Baby Matthew, tara, tayo. Tara, walk tayo, walk. Halika. Yung batang akala po natin hindi makakalakad. Ngayon, ang lakas na ng loob, akit pa yan niya. Sige, akit ka. Akit ka na. Akit tayo? Akit tayo, akit. Sige, akit. Yan. Oh. And here's a miracle of the Lord. Yung batang akala natin hindi na makakalakad. Ngayon, mga ilang buwan lang, makikipaghabulan na to sa inyo. Thank you, Baby Matthew, di ba? Napaka-bless natin. Dito ka. Lakad ka doon. O sige, magpakitang gilas ka sa kanila. Patunayan mo may Diyos. Ano ba? Patunayan mo Diyos. Tapos tinamad no? Tinatamad siya Pero again, that's the miracle. Alam niyo po, nung inaaral ko tong topic na to, sabi ko, Lord, patunayan mo sa akin na totoo ito. Naniniwala ako, Lord, pero kailangan may makita pa kami. Kailangan magbago yung POV namin. Tapos kanina po, bago mag-start yung service, lumapit sa akin si Mami Tess. Sabi ni Mami Tess, nakakalakad na si Matthew, malapit na tumakbo. That is the POV na meron tayo, ang tamang POV. The Lord will deliver you into my hands. I'll strike you down and cut off your head. Kaya yung prayer natin nung nakaraang birthday ni Matthew noong February, sabi ko yung prayer natin noon, Lord, tatakbo si Matthew dito sa napakalawak na natakbuhan niya na to. Ngayon, malapit na mangyari yun. So this is something po na kailangan natin maintindihan. Kailangan mabago yung perspective mo dahil meron kang Diyos na kasama. Hindi po dahil sa malakas tayo, hindi dahil sa pinaoperahan si Baby Matthew, kung hindi kaya ng Diyos na pagalingin at ibigay ang panalo niya sa atin. Not because kaya natin, but because God can. Kayang-kaya niya. Kaya nga po kahapon, during anniversary convention po natin, pinadala natin yung mga leaders and pastors natin. Tapos, ang bigat lang nung binigay, isa sa mga hindi ko makakalimutan, sinabi ng una kong pastor, si Pastor Benny, sabi niya, walang imposible ang Diyos, lalo na sa mga taong hindi kailanman aalis sa Kanya. And this is very true. Tingnan niyo po ito. Lahat po ng ginawa ni David, ito po ang kanyang sigaw. And the whole world will know that there is God in Israel. Kailangan ni David ang Diyos para manalo. At kailangan ng Diyos ng isang champion para sa pangalan niya. Sabi mo sa katabi mo, ikaw yung champion. And this is very true sa buhay natin. God is very powerful na kailangan kanyang gamitin para mas makita ang kapangyarihan niya. Kailangan makita ng mga taong nasa paligid natin na merong Diyos na buhay. And this is something na isisigaw natin. The whole world will know that there is God in Israel, in you, in your family.
Kaya nga tuwan-tuwa ako nung sabi ni Lira kaninang umaga, sabi niya, sabi niya sa akin pa, kailangan natin ipag-pray si Daddy Chris. Sabi ko, bakit? Kasi nga po, si Daddy Chris magpapacheck up, tama po ba? Or may something. Sabi ko, walang problema, ipag-pray natin, i-claim na natin na buhay ang Diyos sa buhay ni Daddy Chris at ni Ate Chris at ni Baby Matthew. Kaya kanina nung naglakad si Baby Matthew sa harap ko kanina dito, alam niyo, sabi ko, ito mismo yung topic namin ngayon. Ito mismo yung declaration ng topic. Ito mismo yun. The Lord wants us to win the battles para ibigay sa Diyos ang karangalan at ang papuri. The Lord wants you to win your battles to give glory to His name. At ito po yung napakaganda, no? Sa belief system ni David, hindi siya ang magaling. Sa belief system ni David, hindi siya ang malakas. Sa belief system ni David, ordinaryong tao lang siya na gagamitin ng Diyos sa mga extraordinary na bagay. Alam nyo, pag alam mong extraordinary ang buhay mo, alam mong gagamitin ka ni Lord, mag-aantay ka lang ng perfect opportunity eh. At nung kay David, yun na ang perfect opportunity para magamit siya ni Lord. Kaya nung nakita niya si Goliath, malayo pa lang nakita niya na si Goliath. Sabi niya, ano ba nangyari? Ano kaya pwede kong gawin dito? Paano kaya ako gagamitin ni Lord dito? So this is my question to you. Sa bawat sitwasyon ng buhay mo ngayon, ask yourself, paano ako gagamitin ni Lord sa sitwasyon na to? Paano ni Lord ipapakita ang kaluwalhatian niya, ang pangalan niya, ang kapangyarihan niya sa sitwasyon na to, through me. Pakisabi sa katabi mo, magpagamit ka. And this is my last point po for today. Third POV ni David. Ito po. It doesn't matter if you can fight or kung ano ang meron ka. But seeing the Lord fight, the Lord Himself will fight for you to obtain victory. Again, paano pumunta si David sa laban? Pinaghandaan niya ba? Nag-training po ba si David? Siguro magaling na siya di ba? Mag-slingshot dahil nga sa, alam mo yung pagpastol ka, ang gagawin mo lang, nililid mo yung mga tupa mo at sisiguraduhin mo protektado ka. So yun lang talaga, siguro master niya talaga yung pag-slingshot. Pero maliban doon, meron po ba siyang preparasyon na ginawa? Meron ba siyang something na dinala para sa laban na yon? Wala. So ang tanong po dito, lalaban ka ba kahit hindi mo kayang lumaban? Lalaban ka ba kahit alam mong hindi mo kaya at wala kang panlaban? Kasi si David, lumaban siya na ang dala lang niya ang sarili niya. Bakit? Tanungin niyo po ko bakit? Kasi alam niya na ipaglalaban siya ng Diyos. Ang weird ng pag-iisip ni David, no? Ang weird ng mindset ni David. Gera ang pinag-uusapan. Ang perspective niya, ilalaban siya ng Diyos. Sino ba dito yung pumunta na, sino dito yung nag-games? Ayan, nag-computer games. Umamin na. Okay, hindi naman natin ibaban yan. Umamin na. You see, pag nag-games ka, lalo na yung mga first-person shooter na mga games, talagang kailangan mong hawakan yung cellphone or keyboard. Tama po ba? Kailangan ikaw mismo yung haharap sa laban. Tama po ba? Ikaw mismo yung pipindot sa cellphone mo. Ikaw mismo yung hawak ng controller. Pero kay David, ito yung meron siya. Pupunta lang siya sa laban kasi alam niya, ipaglalaban siya ng Diyos. Pupunta siya sa laban na hindi niya hawak ang controller. Pupunta siya sa laban na wala siyang gagawin kung hindi tignan lang paano siya ipaglaban ng Diyos. Nakikita niyo pa? Nakikita niyo yung napaka-weird na POV ni David pero gustong-gusto siya ni Lord dahil sa POV na to. Okay? Why is the battle won by the Lord? Ito yung tanong. Bakit tayo pinaglalaban ng Diyos? Bakit gusto ng Diyos na manalo sa bawat laban ng buhay natin? Ito po yung sagot. Because God will empower you to win your battles. Pakisabi sa katabi mo, empower. Hindi niya narinig. Pakilakasan, empower. Ayan. Diba? Kaya nakakapagtaka ako sa mga networking na napuntahan ko, talaga sumisigaw sila ng power, power. Now, alam mo yun, power ng power, samantalang sa harap po ng milyon na sundalo ng Israel at ng Pilistino, God empowered David na patayin ang isang higante. You see? God is a deliverer. Okay? God is a deliverer. God is also a warrior. Okay? May mga battle sa buhay natin na sa totoo lang, ang problema, hinaharap mo ng ikaw lang at akala mo ikaw ang dapat lumaban.
But the problem is, may mga o maraming gera sa buhay natin ang kailangan nating makita na ipinaglalaban tayo ng Diyos. Why will God deliver every problem, every goal, and every circumstance sa buhay mo? Sa tingin mo, bakit Kanya ipagtatanggol? Bakit Kanya ilalaban? Bakit gusto niya na ipaglaban ka? Pakita ng mga katabi mo, bakit? Bakit? Tingnan mo yung mukhang yan. Tingnan mo yan. Yung mukhang yan, gustong ipaglaban ni Lord. Tama ba? Yung mukhang yan na ang tingin sa kanya, sa tingin niya sa sarili niya talunan, ang tingin niya sa sarili niya hanggang dito na lang, gustong ipaglaban niya ni Lord. Pero ang tanong, bakit? Bakit ka ipaglalaban ni Lord? Ito yung sagot. Next slide mo na. Because the Lord is always fighting for you. Matagal ka na pong pinaglalaban ni Lord. Matagal na pong lumalaban ang Diyos para sa iyo. Kaya po hindi talaga totoo yung paniniwala na deism, yung lumikha daw ng mundo ang Diyos tapos iniwan tayo. Hindi po. Okay? God is always fighting for you. God is always concerned about your battles. God is always with you. Ang tanong na lang, gusto mo bang ipaglaban ka ng Diyos? Pakita ng mga katabi mo, gusto mo ba? Sure ka ba? Susurrender ka ba? Ayan. Kasi marami sa atin, gusto tayo, ipaglaban tayo ng Diyos, pero ayaw mong sumuko sa Diyos. Gusto mong ilaban ng Diyos ang laban mo, pero nakikipaglaban ka pa rin. Okay? And that is where the problem lies. Gusto natin ng magtaas na grades, pero ayaw mag-review. Gusto natin ng magandang promotion, pero ayaw ibigay ang best sa trabaho. Gusto natin maging maayos na magulang, pero hindi mo kinikilala ang Diyos bilang magulang. God is always fighting for you. God is always for you. The question is, will you allow the Lord to fight for you? The question is, will you allow the Lord to take your battles starting today? Naniniwala ka ba na ipaglalaban ka ng Diyos? Now, to give you a question, sa tingin nyo ba, kanino ang buhay mo? Is it yours? Kanino ang buhay na meron ka ngayon? Sa'yo ba yan? Naniniwala ka ba na yung buhay mo as sa'yo? Accountable ka sa sarili mong buhay? Let's say, for example, may binili tayong gamit. For example, si Mrs. For the first time in her life, bumili po siya ng iPhone. Bumili ng iPhone, di ba? Siyempre kahit hindi pa yan bayad, iyayabang ko na yan. So here's the case. Kanino ang accountability ng iPhone? Sa iPhone ba o sa may-ari ng iPhone? Kanino o sinong mag-aalaga sa iPhone na yon? Sa sarili ba niya o sa iPhone o sa may-ari ng iPhone? Sino ang magsisiguro na maayos yung iPhone na yon? Okay, napakaingat pa naman niya sa gamit. Gusto niya pa nga bilhan ng case daw eh. Yung case na hindi para sa cellphone ha, as in case box ng cellphone. Kasi pag nilalagay niya daw sa bag niya, nagagasgasan. Sabi ko, OA naman nito. Pero ganun ang owner eh. Pag ikaw ang owner ng something, aalagaan mo, tama po ba? Iingatan mo. Pakicheck yung katabi mo. Yang mukhang yan, iniingatan ng Diyos. And here's the chase. Balik tayo kay David, ano? Balik tayo kay David, baka mapunta sa asawa ko ulit eh. Here's the case. Yang lahat po ng POV ni David, ito yung pinakamaganda. Yang POV mo ay POV mo lang until makita rin yan ng mga nasa paligid mo. Yang POV mo na may Diyos kang kasama na ipaglalaban ka, ay POV mo lang until maging testimony mo yan. David's POV became his reality, became his testimony. Ang galing lang, no? Ang galing lang eh. Kasi, to be honest, madalas malit ang tingin mo sa sarili mo. Ang tingin mo sa sarili mo, isang ganito ka lang eh. Tama ba? Di ba? Si Tiny yung pangalan eh. Tingnan nyo, Tiny yung pangalan yan. Sa laki ni Tiny talaga eh. Ganun tayo minsan eh. Ang liit ang tingin natin sa sarili natin eh. Tama po ba? Ang tingin mo sa sarili mo lagi,
Nakatingin ka doon sa mga kasalanan mo, sa mga pagkukulang mo, yung oras na hindi mo mamigay sa ministry sa Diyos, doon ka nakatingin eh. Hindi mo nakikita yung realidad na ipinaglalaban ka ng Diyos. Anak, you are no longer walking alone. You are walking in the presence of God. At ito po mismo ang realidad ni David. Pakisabi sa katabi mo, you are destined to be a conqueror. You are destined po na labanan at pagtagumpayan ang lahat ng laban sa buhay mo. Hindi ka po destined na maging talunan. Hindi ka destined na ipangalan sa iyo ang lahat ng kasalanan mo. Hindi ka destined umalis sa GC. Diba? Kapag nahihirapan o kapag may mga challenges, anong gagawin? Mag-ilib sa GC. Hindi po yun ang destiny mo. Ang destiny mo ay i-add back sa kingdom ni Lord at maging conqueror. Yun po ang destiny natin. Tingnan niyo po ito. Verses 48 to 49. Andyan ba yan, anak? 48 to 49. Sabi dito, as the Philistine moved closer to attack him, again, nung nandun na po sa harap si David, hindi po siya gumalaw sa pwesto niya. Ang nangyari po, si Goliath yung lumalapit sa kanya. May mga ganun ka ba sitwasyon sa buhay mo? Na yung feeling mo yung problema yung lumalapit sa'yo? Feeling mo yung problema hinahabol ka? Don't worry, si David, ganun mismo ang ginawa ni Goliath sa kanya. Yung problema mismo yung lumalapit. Yung umiiwas ka naman sa gulo, pero parang yung gulo yung lumalapit sa'yo. Huwag ka mag-alala. Si Goliath, ganun din kay David. Yung problema yung lumalapit. Okay? At ito po yung nangyari. Tingnan nyo po. Nak, pwede picture na ba yan, anak? Ano? Picture na yan, ano? Pero tingnan nyo po yung next sentence. Lumayo ba si David? Balik mo, nak. Ayan. Sorry, balik mo. Lumayo ba si David? Anong sabi dito? David ran quickly toward the battle line to meet him. Nung lumalapit sa kanya ang pinakamalaking problema, anong ginawa niya? Lumayo ba siya? Hindi po. Lumapit pa siya. Nandun na siya sa battle line. Nandun na, hindi po siya lumayo. Hinarap niya po ang problema dahil sigurado siya kung sino ang kasama niya. And after that, ano nangyari? Kinuha niya na yung bato. Ano nangyari? Boom. In a matter of seconds, yung napakalaking problema na nakatayo sa harap ng Israel for the past 40 days, ano nangyari? In a matter siguro 40 seconds, sabihin na natin, patay na. Yung 40 days na pinagkakatakutan ng Israel, ayan, pinakikitaan na naman kayo. Di ba? Ni hindi nga niya mausog yung puwet niya 1 year ago. Ngayon, tinan nyo, may 2 pa, inuusog pa yung puwet. Di ba? Ayan. That's the miracle. Yeah? Diba? Ang sarap nga tignan, minsan gusto ko na iuwi eh. Di ba? Ayan, magigitara na yan. Kanina, hindi niya ako titigilan. Tinuturo niya yung drums, mag-drums daw siya eh. Diba? You see, in his mind, David won already the battle. Hindi pa niya kaharap yung problema, alam niya na nasiguradong panalo na siya. That is the reality na binigay kay David dahil sa POV niya. So here's my question to you. Andito po ako magtatapos, ano? Ayan, paki-flash mo ulit na yung last verse. Sino nag-rescue sa'yo? Sino yung lumalaban para sa'yo? You see, David was already in the mouth of the bear. Nasa harapan niya na yung claws ng leon. At ang sabi, God rescued me. In the biggest fight na meron si David, God rescued him. Pwede po tayong tumayo. Tayo po tayo. So my question to you is, anong realidad ng buhay meron ka ngayon? Anong realidad ng buhay ang isinasa buhay mo? Kasi kung ang realidad, kung ang POV mo sa buhay ay palagi kang defeated, kung may mga pagkakataon kinukumpara mo pa yung buhay mo sa iba, Pastor, bakit ganun? Ginagawa ko naman lahat, pero bakit parang yung mga makasalanan, sila pa yung bless? Dumating ka na ba sa point na ganun? Pastor, ba't naman ganun? Pinag-pray ko naman to. Tapos hindi ako maintindihan ng mga kasama ko. Dumating ka na ba sa puntong ganun? Pastor, ba't naman ganito? Ba't ganito ang realidad ng buhay ko? And there's something na kailangan po maintindihan natin sa buhay ni David. Sa buhay po ni David,
meron siyang nag-iisang bagay na sigurado siya. And tatanungin ko rin po kayo nito, kung sigurado ka sa bagay na to. Bago na siguro ni David ang victory niya. Bago na siguro ni David na kaya niyang talunin si Goliath. Sigurado si David sa isang bagay. Sigurado si David na naisuko niya ang buhay niya sa Diyos. Sigurado si David na ang buhay niya ay para sa Diyos. Ikaw, ano bang mga laban ang kinakaharap mo ngayon? Laban sa pagiging estudyante? Laban sa trabaho? Laban sa oras, sa time management? To the point, hirap na hirap ka na sa ministry, hirap na hirap ka sa pinapagawa ni Lord, hirap na hirap kang balansehin ang mga bagay-bagay. What are your fights today? What are your battles today? Pero higit sa lahat, ang tanong ko po sa inyo, naisuko mo na ba ang buhay mo sa Diyos? Na sigurado ka na panalo ka na sa lahat ng laban na kakaharapin mo. At alam niyo po, totoo na walang imposible sa Diyos. Sa buhay na tinignan natin ngayon, sa POV ni David, siya lang ang naniniwala nun. It was only him out of the million people around that war na naniniwala na kaya niyang talunin si Goliath. And maybe nandun ka rin sa sitwasyon mo ngayon na halos wala nang maniwala sa iyo sa mga pinapaniwalaan mo. But here comes the Lord telling you, anak, ipaglalaban kita. Kailangan mo lang isukong muli ang buhay mo sa akin. So pwede ba ngayong hapon, before we sing to the Lord, come on, can you close your eyes right now? Bow down your head. Ikaw mismo ngayon, assess yourself. Naisuko ko na ba lahat sa buhay ko sa Kanya? Naisuko ko na ba ang lahat ng worries? Naisuko ko na ba ang sarili ko? Naisuko ko na ba lahat ng laban na meron ako sa Diyos? And if yes, God is inviting you right now na harapin ang mga dapat mong harapin at hayaan mong ipaglaban ka niya. Hayaan mong ipanalo ng Diyos ang lahat ng laban sa buhay mo. But there's a catch. You need to give Him control. You need to let go and let God fight for you. Hindi mangyayari na maipaglalaban ka ng Diyos kung hindi mo siya hahayaang ipaglaban ka. So right now, as a sign of surrender, as a sign that you allow Lord to take control of your life, pwede ba ngayon extend mo yung mga kamay mo? Raise up your hands right now. Sa lahat na nagsasabi na, Panginoon, isinusuko ko sa iyo ang buhay ko. Lord, binibitawan ko yung control ng buhay ko. I am letting go of this life. I am surrendering this life to you, O Lord. I am allowing you. And I am happy to see you fight for the battles in my life, O Lord. Come on. Let us sing this song right now habang ikaw ay nakataas ang kamay as you surrender to the Lord right now. Come on. Extend your hand right now. Ipakita mo sa Diyos ngayon na handa kang i-let go lahat. Come on. I-stretch mo yung kamay mo na gusto mo nang abutin ng langit at ibigay itong kamay na to sa Diyos. Surrender it to the Lord. Your light, it fills my day. Declare right now. It leads me in Yes, your Lord. way. Lead me in your way, O Lord. Forever I surrender. Surrender right to now. you. Let go and let God fight your And I battles. live to worship you. Hallelujah. Declare right now, Lord, I will live to worship My you. Jesus, you're the only one for
Tinatanggal ko na, Panginoon, anumang laman ng puso ko. And I am allowing you, Jesus, to be control of my life, O Lord. Come on, declare right now. Lord, I live to honor you. Yes, Lord. In everything I do, Lord, I live to honor. Ang buhay ko ngayon ay isang napakalaking alay at handog sa iyo, Panginoon. Draw me deeper. Yes, Lord. I give all to be with you. Come on. Lord, I surrender you my future. Sa lahat ng kabataang narito, come on. Declare right now. Hindi na po ako magsasayang ng oras na alamin pa kung anong meron sa mundo. Because I entrust my future to you, O Lord. Sa lahat ng young professionals, sa lahat ng ating singles, Lord, huwag mo kaming hayaang manatili sa wilderness namin, O Lord. Allow us to walk in your path. Come on, declare right now. You're my God. Open up your mouth and sing this with your heart. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your way. Yes, Lord. Wherever I surrender all to you. Lord, I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to Yes, Lord. honor you. Starting today forward, Panginoon, I will live to glorify. I will live to honor you, O Lord. Panginoon, tulungan mo ko na sa aking buhay, maitaas ko ang iyong pangalan, Panginoon. I give all to be with Lord, you. maaring meron sa amin ang matagal nang lumalaban na kami na lang yung lumalaban. Maaring meron sa amin na nahihirapan pa rin mag-let go, O Lord. Lord, allow us to fully trust you, Panginoon. We rebuke any pride, O Lord. We rebuke any ego, O Lord. We rebuke anything, Lord, na nagiging dahilan para hindi namin sa iyo maibigay ang total control ng buhay namin. Right now, Lord, tulungan mo kami na totally makapag-let go at mahayaan kang kumilos at lumaban para sa amin, Panginoon. Lord, we declare right now that every battle na kakaharapin namin, wala na pong aatras. Sa every battle na gagawin, na haharapin namin, wala na pong mag-compromise. Wala nang maghahanap ng shortcuts. Wala nang aatras, O Lord. Dahil anumang gulayat ang nasa harap namin, alam namin kayang-kaya mo kaming ipaglaban. Lord, we commit to you, O Lord. We commit a life of surrender, Panginoon. Right now, as a sign of surrender, we will face our Goliaths. We will face problems today. At hahayaan natin ang Diyos mismo ang magpanalo sa atin sa mga laban natin. So right now, focus. Assess yourself. Ano ang pinakamalaking laban na kinakaharap ko ngayon? Ano ang pinakamalaking gera na kinakaharap ko ngayon? And
declare this. Habang nasa isip mo yan, declare this. The Lord will fight for you. The Lord will give you the victory. In His name. In the mighty name of Jesus.